Wala mga besh, ang daming tinapong gamit. Sayang, gaganda oh. Oh. Di pala nagpe-play. Sayang yung gamit na tinapon. Kung may sarili akong bahay din, ay makapunong-puno na yung bahay ko. Ay, 4 degrees ho mga besh waps. Malapit na talaga mag-snow. And I don't like it mga besh. Later. Hello mga besh waps at kabayan. Ngayon ay tanghali na Wednesday. Ako ginagalit ng hacker na yan. Hayop na yan. Sorry for my word. Pero pagdating ko ng bahay, sabi ko sa'yo, may kalalagyan ka talaga. Nakita ko na yung totoong hacker. Ipopost ko mga besh waps. Tapos tuturuan ko kayo paano ipiprevent yun. Sobrang ano kasi, may kamumulat ko lang as in, pagising ko may notification na gano'n. So parang syempre windang ako. Pinaghirapan ko yun ng tagal, 4 na taon. Tapos may kukuha lang na iba. Sobrang nakakainis. Kaya ginawa ko instruction, pero na-realize ko habang naglalakad ako papasok, if totoong may problema yung account ko, dapat may email from Meta, pero wala akong na-receive. Kaya pagdating ko dun sa bahay ng amo ko, inayos ko siya. Pero di pa kasi ako nakakapagpalit ng password kasi kailangan i-access ko siya sa laptop ko. Ngayon, yung pinost kong profile ng dummy hacker, dinilit nila yung mga posts. So ngayon, nakita ko na yung totoong hacker. Umanda ka sa akin. Sabi ko, wala ka kayong makukuha sa akin. Tsaka wala naman talaga akong sinasakot dito eh. Habi ko na lang, magalibangan, ganun. Pero pinupuno niya ako mga beso. Sabi ko sa inyo, mas matalino ko sa kanya. Hindi naman siya sobrang talino, pero alam ko kung paano ko ipe-prevent at ibabalik yung account ko. Yung kuya ko kasi, wala akong control doon, kaya hindi ko na balik, hindi ko na retrieve sa kuya ko. Pero ito, sabi ko sa'yo, digital ang karma, besh. Believe me. May kalalagyan ka talaga, may picture ka sa akin. Naku. A few moments later. Hello ho mga besh waps at kabayan. So, hindi ko alam paano tatanggapin. Wala na po yung Facebook page ko. Na totally hack na siya. Hindi ko kasi agad na palitan yung password. Nag-work kasi ako. Sabi ng amo kong gusto ko daw umuwi, pero hindi agad ako nakauwi kasi tinapos ko yung trabaho ko. Wala na yung 4 years na pinaghirapan ko. 4 years kong pinaghirapan yun mga besh. Everyday ako nag-upload. Nakakainis, bakit may mga ganung tao na alam niyo yun, walang magawa sa buhay kundi mamerwisyo ng ibang tao. Di na lang sila gumawa ng sarili. Buti na lang yung pera ko sa bank account ko na transfer ko agad dun sa kaibigan ko. Tapos yung main page ko, hindi nila kasi napalitan ko ng password. Ang gamit ko yung cellphone ko. Hindi ko ginamit yung laptop kasi sabi dun sa instruction is huwag ko daw i-off yung laptop, huwag ko daw i-log out. Ang aga kasi, umagang-umaga pa lang, pagising ko, may message na agad na, may notification na may problema yung Facebook ko. So, syempre, parang wala pa ako sa wisho, inasikaso ko agad. Tapos, sinunod ko yung video, yung link na sinend sa akin. Tapos, all of a sudden, nung naglalakad niya ako papasok, na-realize ko na kung talagang may problema yung Facebook ko, i-email ako. Wala ko na-receive na email. So, nagawa ko siya ng paraan, na-control ko pa siya. Tapos, nung nakita ko na yung totoong hacker, ayun, siya na yung nag-fully control. Kasi hindi ko pa napalitan yung password eh. Hindi ko alam mga besh. Hindi ko alam kung maiiyak ako, maggalit ako. Ang tagal kong pinaghirapan, 4 years. Ang sakit mga besh. May karma. Tandaan nyo, may karma yan. May karma din sila mga besh wap, tandaan nyo. Mapakita ko sa inyo. Yan. Ito yung totoong hacker. Tapos, meron siyang Instagram page. Ayan. Kasi nung nag-post ako na nahack ako, dun sa isang, yung account mong babae, Caitlyn, Donaldson, nag-message sa akin to, nag-comment na, PM ko daw siya. Binigay yung Instagram niya. Tapos nung kinuwento ko, paano nahack, ganyan, ganito, sabi niya, I can help you, pwede nating i-secure. Tapos, humihingi siya ng pera. Sabi ko, wala akong pera, wala akong pambayad dyan, sabi ko. Tapos, ayun, parang inanuhan nila, parang dinilit nila yung mga post ko about hacker dun sa FB page ko. Ayan, no.
Kasi may post ako sa FB page ko. Yung picture ng hack na babae una, dami account. Dinilit nila. Tapos, wala na. Pag uwi ko na ng bahay, hindi ko na ma-access yung Facebook page ko, mga Beshiwap. So, nag-change na ako ng password sa email, sa bank account, at saka sa Gmail ko. So, wala na ho ito. Paki-report na lang po. Ang sakit, sobra. I-report ko yung sarili kong page. Dapat na akong pinaghirapan, mga besh. So, mga beshiwa, paki-report na lang po na hindi na ako to. The next day. Good morning, mga beshiwaps at kabayan. So, pagkatapos ng disaster kahapon, iyak lang. Tapos, the next day, okay na lakad. Kasi gano'n naman talaga ang buhay. So, I hope mapadami po ulit natin ang ating followers hanggang sa makauwi ako ng Pilipinas. Ayun, journey to 10K ulit tayo, mga besh. Kaya natin to. Hindi naman ako nag-iisa. Alam ko nandyan kayo. So, for today, 3 ang trabaho ni Inday. Kasi yung work ko ng Tuesday, hindi ko po napasukan kasi may sakit ako. Since 2 hours lang siya, isisingit ko siya ngayon. So, ganito ang puro nakabike ang mga tao. Ayan, so, that is the number 1 public transportation dito sa Netherlands, mga beshiwap. Bike. Kaso, hindi naman ako marunong nun. Alam niyo yon. Tatawid tayo. Ba? Hi mga besh. Ayun, sobrang nakakapanghinayang kasi sabi ko nga 4 na taon kong pinaghirapan yun. Tapos yung memories, yung mga travels ko, mga pictures ko doon. Kung sino man ang hack ng account ko, pakasaya ka. Kasi di mo naman nakuha yung access ng payment nasa akin. So, yung mga pinaghirapan ko, kahit paano makukuha ko pa. Mabait pa rin talaga yung Diyos. So, si Lord na lang bahala sa'yo kung sino ka man, kung totoo man na foreigner ka o Pinoy ka. Nga po pala mga beshiwap, tips lang pag nag-post kayo na yung account nyo inahack, tas ang daming nagme-message paano i-recover, huwag kayong maniwala kasi hacker din yung mga yun. Actually, may nag-PM sa akin, ipini-PM ako nung parang bonnet, na itim. Tapos, sabi niya pwede daw, pumunta ako dun sa page, Instagram page ng isang binanggit niya. Tapos, di syempre, chat ako. Tapos sabi ko, kala ko free. Ending, nanghihingi ng bayad. Kaloka. Tapos sabi ko, parang iba to. Parang siya din yung nang-hack. Di, mga 11 to 12, na-access ko pa using my account. Yung FB page ko, di pa nila totally pinapalitan. Kahit na, nakita ko na babae na yung may control. Pero syempre, dami lang yun, diba? And then yun, nung nireport ko na-realize ko na siya yung totoong hacker, nireport ko sa Instagram at saka sa Facebook yung account niya, ayun, doon na nila tinake over talaga, fully controlled yung Facebook page ko. Hindi, dinilit na nila lahat ng mga post ko na nahack yung account ko. Tapos, ayun, hindi ko na ma-access pag uwi ko. Nag-grocery pa kasi ako . So, lesson learned mga beshiwaps. Huwag kayong maniniwala sa notification hanggat walang email sa inyo ang Meta or ang Facebook na may problema yung account ninyo. As in, kinukuha nila yung mga maraming followers kasi day top na marami na ako nang kita pero wala naman. Kinukuha nila yung maraming followers kasi akala nila yun katulad ko magbabayad kasi di naman ako if ever sige okay lang kasi hindi naman ako nakadepend sa Facebook. Kaya ko naman magtrabaho, ganun. So day top mamamatay ako kung mawawala yun. Sabi nga ng nanay ko buti daw kinakaya ko or okay ako. Sabi ko, nay ganun talaga. Iyak lang, the next day okay ka na. Kasi kung di ko lalabanan or magpapatalo ako sa ganun, wala. Uuwi akong, it's either wala sa matinong pag-iisip or baka deads, ganun. Kaya sabi ko, kasi this past few days talagang na-stress na ako dahil nga diba sa issue sa bahay. So, ilang araw na or gabi na hindi ako makatulog maayos. Tapos, hindi okay yung puso ko. Kaya sabi ko, kailangan kalma lang, slow down. Kaya kahapon talagang, kung pansin nyo doon sa video ko na sinasabi kong na-hack, is parang hindi ako makaiyak maigi. Hindi ko alam, gusto kong umiyak pero wala nang luhang tumutulo sa mata ko. Ganun. Kalma lang palagi, lagi nating isipin, lagi may paraan. Kaya gumawa ko ng panibagong page. So, alam ko naman na magugustuhan pa rin ng mga tao yung mga content ko. So, ganun talaga ang life mga bash. Life must go on.